tayo. Nagluto tayo ng air-fried bangus. Boneless bangus. Tayo nag-boneless niyan. So, let's eat. Meron din tayong sabaw dito. Chicken noodle soup. Naiwan pang tinik, guys. Hindi natanggalan. Buti na lang malaki yung bangus, kaya malaki din yung tinik. Kitang-kita. Tingkong. Nasa Pinas nga ako, channel ang ginagamit ko eh. Pero hindi yung ginagamit sa kilikili ko. Bumili ako ng separate na channel para sa pagtanggal ng tinik. Masarap siya na nilagyan ng lemon, no? Holy Week kasi ngayon, guys. Kaya, isda-isda muna tayo at saka gulay. Parang nasa ano lang, sa beach. Pag ganito may anong bangus na, ganito. May kamatis sibuyas. Okay yung ganyan kalaki.
Pinas kaya magkano nun? Halos 2 kilo yan. Oo. Sa laki ng yung tanggalin yung tinik. Kahit may natirang tinik, dali ko. Oo. Pero kung yung mga pangkaraniwang laki yung bangus, naubos na yung oras mo kakatanggal na. So, malamig na Sprite. Wow. Sarap ng combo. Napakain siya ng bangus kahit may tinik. Ayaw ni Mr. yun eh. Hindi ako mahilig sa bangus, kaya lang kailangan yung boneless. Eh, medyo malalaki kasi tinik, kaya okay lang. Daling tanggalin yung tinik. Siguro yung part na yun, hindi ko na naramdaman. Baka hindi yun yung isa sa mga nahiwa ko. Kailangan ulit magsanay mag-debone para ma-enjoy ang bangus dito. Masarap naman ang bangus dito, hindi siya lasang burak or may masamang lasa. Parang katulad din sa atin. Hindi masarap, guys. Kayong kakain. Kayong hihingi. Bali yung sinama ko guys sa kanya, pampalaman, nung near-fry ko siya sa nakalagay siya sa loob ng foil, bawang, sibuyas, luya. Tapos nilagyan ko siya ng toyo, liquid seasoning, konting asukal, tsaka paminta. Yun. Tapos nilagay ko lang sa gitna ng bangus. Tapos binalot ko siya sa foil. Tapos in-air fry ko siya ng 200 degrees. Tapos mga 30 minutes. Kasi malaki to eh. Naluto naman siya. At yan, ina-enjoy namin ni Mr. ngayon. Lalo na si Mr. So yun guys, enjoyin muna namin ulit ang pagpapapak ng isda. Kasi Holy Thursday dyan sa Pilipinas. So kahit nandito kami, kinikilala pa rin namin yung paniniwalang yun ng mga Pilipino. Kaya sineselebrate din namin siya dito. Ngayon, Holy Week, hindi rin kami nag-uulam ng mga meat.
fish or gulay lang. Dito maraming tinik yung part. So yun guys, thank you for watching. Bali, request nga pala ito ng aking baby girl na si Kay. Kaso hindi kami umorder sa restaurant or sa mga fast food. Nag-try muna kami magluto, tas ito yung minukbang namin. So ito na, baby koy. May mga request pa kayo na gusto namin gawin. Gusto nyo gawin namin. Mag-message lang kayo or mag-comment kayo dun sa comment section. And kung hindi pa kayo pa-subscribe, please subscribe po and pa-like and share na rin po ng mga videos namin. Till next time, see you guys! Nakahugas na si Mr. Oh. Ang bait. Ito na lang yung natira nating ulam. Ulamin na lang natin bukas. Tomorrow! Yan na natin siya ng plastic cover. Yan. Labas na natin ng itlog kasi puno yung rep. Wala na siyang mapaglagyan. So, ito naman ang aming dessert. Pag natapos na si Mr. maghugas. Yan. Dried pineapple siya. Nabawasan na yung isa. Ito muna ubusin namin bago ito. Mochi. Paborito din ni Mr. yan. Ube mochi. Hello guys! Today, magluluto tayo. Ay, hindi pala siya. Hindi lahat to lulutuin. Gagawa tayo ng pistachio chewy cookies. Yan. So, ito yung frozen kunafa dough. Yan. Kuha lang tayo ng kalahati. Kunin na natin lahat. Ito na lang natin sa sangkalan hiwain. Kuha tayo ng kalahati. Yan. Hiwain natin. Punat So, mukha siyang miswa, no? Pero, mas malasa siya kaysa sa miswa. Balik natin ito dito. Yan. Tapos ito, alat. Hiwain lang natin ng ganito. Hiwain natin siya ng ganito kaliliit kasi isasangag natin siya. Medyo dito pa lang mapapalaban na ang muscles niya. Medyo may kakunatan siya eh. So ito yung nagba-viral sa TikTok. Siguro mga ilang months na rin. Pero ngayon lang tayo gagawa. Try lang natin. Medyo curious tayo sa lasa eh. Tsaka sa texture. Although dito sa Saudi, marami naman tayong mabibili ng chocolate na pistachio flavor. Parang sa Dubai. Pero ito kasi parang kakaiba.
Hiwa lang. Matatapos din to. So, kung nagtitipid ka at wala kang mabilhan ng kunafa, o katayfi nga tawag dito yan sa Pinas. Yung iba gumagamit ng miswa. Pero, kasi mas solid kasi to kaysa sa miswa. Kasi yung miswa pag naluto, malambot na yun. Ito may laban. Yung mga haba. Pwede rin siguro guntingin. Try nga natin guntingin. Kasi kailangan maging maliliit din lang yung haba niya. Pwede din guntingin. Pero kung guguntingin nyo yung gano'ng kakapal, bukas pa kayo matapos. Ayan. So, hiwalayin lang natin. Tapos isasangag natin to. Okay guys, dito naman sa ating pot, non-stick pot, mag-melt tayo ng butter, mga 2 tablespoons. Katamtamang amoy. Katamtamang apoy lang guys, para hindi naman masunog yung ating butter. Melt lang natin to guys. Yan. Pag natunaw na siya, lagay na natin itong ating kunafa dough. Then, mix lang natin hanggang maging kulay brown siya. Mix lang natin hanggang maluto maigi yung ating kunafa dough. Gusto kasi nating ma-achieve dito is yung toasted. Keep on stirring lang guys kasi baka masunog yung inyong kunafa dough. So guys, medyo brown na siya. So konting pa brown na lang and i-stop na natin yung pagluluto. Then, papalamigin muna natin siya bago natin ilagay yung cream. Yan muna natin siyang lumamig. Okay, on the same pot, tinanggal natin yung ating kunafa dough. Magme-melt naman tayo ng butter.
para gagawin na natin yung chewy cookie. Pero kung wala kayong non-stick na pan or pot, pwede nyo siyang yung i-double boiler. Yung, ito gagamitin nyo, tapos maglagay lang kayo dito ng bowl. Kahit na glass na bowl. Doon nyo tunawin yung ating marshmallow. Lagyan nyo ng tubig yung pinaka-pot. Yung steam nun, yun yung magtutunaw sa marshmallow. Tsaka sa butter. Then, pag tunaw na lahat ng butter, ilagay na natin tong marshmallow. Ito yung magsisilbing cookies natin. Palaman yung kunafa kanina. Yan. So, mas madali itong matunaw kasi maliliit kumpara dun sa malalaking marshmallow na puti. Tunawin lang natin maigit ng mga marshmallows. Lagyan na rin natin siya ng pinch of salt para hindi puro tamis. Yan. Yan. So, almost tunaw na yung ating mga marshmallows. Lagay naman natin ang cocoa powder. Salu-haluin din lang natin. Make sure na mahina lang guys yung apoy para hindi masunog yung ilalim. Unsweetened nga pala tong cocoa powder na ginamit ko. Kasi sure naman na matamis na yung ating marshmallow. Yan. Pag sa tingin nyo kulang pa ng cocoa, dagdagan nyo lang siya. Kasi kailangan medyo chewy yung dating.
So, dito naman guys, sa ating parchment paper, maglalagay ako ng konting oil. Then, i-spread ko lang siya. Kasi dito natin ilalagay yung ating nilutong marshmallow. Para lumamig siya agad. Okay. Kunin ko lang yung ating marshmallow. So here guys, nalagay lang natin yung ating marshmallow. Para mag-set siya. Spread lang natin siya para mabilis siyang lumamig. So, dapat ganyan yung consistency niya guys. Para mamaya, pag ibabalot na natin siya dun sa ating kunafa, madali siyang ma-mold. Yan lang. Then, yan nyo lang siya hanggang sa lumamig. So guys, ngayon namang malamig na itong ating kunafa dough. Lagyan na natin itong pistachio cream. So, kung gusto nating ma-achieve dito, medyo ma-moist yung ating kunafa dough. Lagay pa natin to. Pwede nyo rin siyang lagyan ng dinurog na pistachio. But since ang aking mister ay hindi mahilig sa pistachio, hindi tayo maglalagay dito sa pinakapalaman. Medyo malambot. Tsarain natin. Para makita natin kung tama na yung consistency ng ating pistachio. Okay, so lagyan ko pa siguro konting-konti na lang. Yan. Gusto ko lang kasi makita yung may pagka-moist talaga yung ating kunafa dough. Yan. So, na-achieve ko na yung aking gustong moist para dito sa ating kunafa dough. Proceed naman tayo sa next step.
So, ang next step naman natin ay ilalagay natin dito sa tray, may parchment paper, itong ating kunafa dough. Pwede kayong gumamit ng ice cream scoop or kung gusto nyo, ganito na lang, yung pinaka-scoop ng inyong pang-measure ng tablespoon. Or, pwede rin nyo naman bilugin. Mag-oil lang kayo ng inyong mga kamay. Kung gusto nyo pabilog naman yung inyong gagawing cookie. Ganyan. Yan. Sa akin, okay na itong laking to kasi pang dessert lang naman. Lugin ko lang lahat to. And then, ilalagay ko na to sa freezer. Para mag-set. So, ito na guys yung nagawa natin. Pinakapalaman ng ating chewy pistachio. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22 pieces. So, ilalagay ko lang to sa freezer para ma-set siya for 15 minutes lang. Okay guys, assemble na natin itong ating pistachio chewy cookies. Bali, matigas na siya kasi nailagay na natin siya sa freezer ng 15 minutes para mas madali siyang ibilog dun sa ating chewy cookies. So, kuha lang tayo. Yan. Tapos kung kulang pa, dagdagan na lang natin. Ganyan-ganyan nilang natin. So, kung kulang pa siya. Then, kuha tayo ng isang ipapalaman. Tapos, hilatin lang natin hanggang sa makover lahat. Ayan, tapos bilog-bilugin natin. Make sure na may oil yung kamay nyo ha, para hindi maninikit yung ating chewy cookies. So, yan. Balik lang natin. Ay, hindi. Dito na lang natin ilagay. Yan. Kasi mamaya idadas pa natin yan ng cocoa powder. So, walang ulit tayo. Flat lang natin maigi. Ulit tayo ng isa. Tapos, hilat, paangat. Ito din. Hanggang makover lahat ng ating kunafa. Tsaka natin siya bilog-bilugin.
So, gagantuin ko lang siya lahat, guys. Tapos, papakita ko naman sa inyo kung paano natin siya idadas ng cocoa powder. Okay, ngayon naman na naikot na natin lahat ng ating kunafa dough sa ating chewy cookies. I-roll naman natin siya ngayon dito sa ating cocoa powder. Tapos, i-ready nyo na rin yung inyong cupcake liner. Kasi dyan siya natin ilalagay. Gawin lang natin ganyan. Tapos pagpagin natin para hindi na masyadong makapal. Tapos ikot-ikot pa natin ulit. Then, lagay natin dito. Gawa pa tayo ulit isa. Lagay lang natin ulit dito. Yan. So, eto na ang ating pistachio kunafa chewy cookies. Enjoy, guys! Thanks for watching!